At yun nga no mga bahay, pag-usapan nga po natin ito pong naging pahayag ni Drilon na kung saan sinagot naman po ni Attorney Rowena Guanzon. Ito nga po ay yung malalim na tanong ni Drilon na kung saan bakit nga daw po bakit nga daw po napunta tayo sa ganitong lagay itong ating bansa. Ayon po kay Drilon, pakiramdam daw ng mga tao ay kaya nilang makatakas sa paggawa ng mali. Pakiramdam nila ay kaya nilang gumawa ng krimen nang walang takot na maparusahan. Ito ba tila si Drilon mga kabayan ay nagsisisi na nagsisisi na po mga kabayan dahil parang kanya pong nararamdaman na yung panahon po nila hindi po sila makanakaw kay Pangulong Duterte. O yung mga magnanakaw po sa panahon ni Pangulong Duterte ay hindi po makaporma. Pero sa panahon po ngayon, na ang presidente ay si Junior, talamak po ang nakawan sa gobyerno. Ano po ang sagot dyan ni Madam Rowena Guanzon? O ito po ang sagot dyan. Malawak ang korupsyon dahil pinayagan ito ni BBM. Ang mga tao sa paligid niya ay mga crony. Sabihin na natin ang totoo, mahina si BBM bilang Pangulo. Yan po yung naging tugon po ni Madam Rowena Guanzon sa talagang pinagtatakhan na tanong ni dating Senador Drilon mga kabayan. Ito po yung balita patungkol po dyan. Basahin natin mga kabayan. Dahil weak si BBM. Ito ang tugon ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa tanong ni dating Senador Franklin Drilon kung paano lumala ng ganito ang katiwalian sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights noong Oktubre 22, 2025, sinabi ni Drilon na tila nawawala na sa mga tao ang takot sa batas at parusa, na para bang normal na lang ang paggawa ng mali. Ayon kay Drilon, paano tayo napunta rito? Pakiramdam ng mga tao ay kaya nilang makatakas sa paggawa ng mali. Pakiramdam nila ay kaya nilang gumawa ng krimen nang walang takot na maparusahan. Dagdag pa ni Drilon, ang ganitong sitwasyon ay bunga ng kabiguan ng lipunan na sundin ng batas at pagkasira ng sistemang pangkatarungan. Ang ganitong kawalang pakundangan sa palagay ko ay dahil sa kabiguan ng ating mga mamamayan na igalang ang rule of law. Ipinagsawalang bahala na nila ang batas. Sa aking palagay, ito ay kabiguan ng ating sistemang pangkatarungan. Bilang tugon, walang paligoy-ligoy na sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na hindi na kailangang magtaka kung bakit ang korupsyon ngayon. Kung bakit malawak ang korupsyon ngayon. Dahil umano sa mismong liderato ni Marcos Jr. Ayon kay Atty. Rowena, malawak ang korupsyon dahil pinayagan ito ni PBBM. Ang mga tao sa paligid niya ay mga crony. Sabihin na natin ang totoo, mahina si BBM bilang Pangulo. Gate ni Guanzon, kapag ang mismong pinuno ng bansa ay hindi kayang papanagutin ang mga tiwali sa kanyang paligid, nawawala ang moral na pamumuno at lumalakas ang loob ng mga mandarambong. Para sa kanya, ang ugat ng problema ay hindi lang ang failure of justice system, kundi ang failure of leadership. So ito mga bayan, dun sa tagpong yan, legit naman po na talagang weak leader po itong si BBM mga bayan. Kahit ano pa ang pagtatakip ni Atty. Claire Castro dito kay Bongbong na keso daw ang bansa natin ay safe daw po. Kitang-kita nyo naman po, balita araw-araw. Di ba? Kamakailan lang binalita, dalawang hapon, ninakawan pa at dinedo. Di ba? Kabit-kabila yung krimen. Wala na pong takot yung mga kriminal. Kahit ano bang sabihin niya, declare na, kalma lang kayo. Di ba? Sasabihin pa niya na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagmulat sa ating mga mata at tenga para malaman na may korupsyon. Nek-nek mo. Kahit anong gawin mong pagpapalsot dyan sa amo mo, iisa lang po ang totoo.
weak leader po ang ating Pangulo. Alam na alam po yan ng mga tao at mga politiko nakapaligid sa kanya. Kaya kayang-kaya po siyang paikutan eh. Kahit ng sarili niyang pinsan, mga kabayan. Kaya ganoon na lang po ang kalungkutan ni Drilon. Dahil noong panahon po ni Pangulong Duterte, kahit magkaiba po sila ng linyang tinahak, di ba? Kala oposisyon po yan si Drilon eh. Mas ramdam mo yung kaayusan sa ating bansa. Walang nakawan. Di tulad ngayon, mga kabayan. Grabe po. Ikinamatay na nga lang po ng iba eh. Dahil nga po hindi nagawa yung mga flood control, di ba? Mga rock netting, namatay po sila. At ito po ay dahil sa mga korap na mga politiko na nakaupo ngayon sa ating bansa. Para naman po, para good news naman, ito po, si Senator Marcoleta ay ginisa po ang Department of Energy. Alam naman po natin na talaga pong gusto po ni Atty. Marcoleta, Senador Marcoleta, na yung ating mga bill sa kuryente ay mapababa pa. At dapat nga daw po yung maayudahan daw po lahat ng Pilipino ng 2,000 kada pamilya. Yun po ay direktang ikakaltas sa bill natin sa Meralco. Tila bagay itong mga taga-Department of Energy walang pake doon sa nais ni Senador Marcoleta dahil siguro, di ba, ayaw nilang mapababa yun dahil marami po silang nakukulimbat dyan. Ito mga kabayan, ginisa po ni Senator Marcoleta yung Department of Energy. Panoorin po natin to mga kabayan. Mr. Chair, can Yes, Yusek ma'am. Guevara answer? She's the supervising undersecretary for power. Thank you. Mr. Chair, 30,000 megawatts po yung ating installed. Yung dependable po, okay po. Megawatts. And then Yung we're ating saying dependable dependable is, is 27,000 megawatts. yung consumption po natin. Ang peak po natin is about 19,000 megawatts po. 19. Apo. So, Mr. Chair, kung ang dependable natin is 27,000 megawatts, ang consumption lang naman natin is 19. Kasi sobra-sobra ang ating capacity, di ba? Mr. Chair, palagi po tayong, hindi po natin pwedeng tawaging sobra-sobra kasi po nakikita namin yung... Hindi, mathematically, sobra-sobra talaga. opo. Okay. Yes. So, anong problema? Ang problema po natin, ang ating mga planta, pagka they go on So, forced they are not outage. dependable. Kasi sinasabi mo, dependable. Something that you can depend on. Yes. Tapos sasabihin mo sa akin, may problema yung mga planta natin. So, hindi sila dependable. Ano talaga yung dependable? Terminology po kasi You should dependable. know. Opo. Pero kunyari po sa ating the way that we look at it, Hindi, wag kunyari. if you look at the outage Real rates, tayo eh. opo, yung pong ating 19 gigawatts na need, nasusupplyan po yan ng ating mga supply, Hindi, ng mga teka muna. generators. Nasaan yung hindi dependable? Yun kasi yun ang problema eh. So we should at least produce 19 gigawatts, di ba? Kasi yun ang demand eh. Yes. I mean, logically. Logically, pero Nasaan ang problema? Kasi yung 27 na ito, yes. napakalaki. Meron tayong sobrang 8,000 megawatts. So itong problematic na ito, ano ba ginagawa natin? Ba't di natin ma-address? Palagi namang problema si Sharon Garin. Opo. Ang mga planta po kasi hindi located in one location. Pati po yung mga consumers natin hindi in one location. Alam na natin lahat Opo. yun naman. Hindi naman pwedeng ilagay mo lahat sa isang lugar Yes. yun. Alam na natin yun. Ang sabi ng chairman natin ng energy, kailangan major overhaul ito. Hindi yung usap na lang tayo ng usap. Tayo rin nagkikita-kita every year.
Pero hindi natin nahihit yung problema eh. So meron tayong, essentially, meron tayong 8,000 megawatts na sobra. They appear to be sobra talaga. Ang ganda sana, ang advantage natin. Pero bakit hindi, yun ang striking natin. Anong problema nung dependable sana eh. If we do something about it, baka maging dependable. Let's say half of it. Hindi na yung 27. Hindi na yung 8,000, maski na yung 4,000 na lang. May sobra ka pa rin. What do we do? Mr. Chair, tama po kayo, Mr. Chair. Yung 8,000 na dependable, ang iba dyan hindi talaga dependable kasi nasisira palagi yung iba. Hindi Now, talaga dependable. hindi Because dependable. hanggang ngayon, we are struggling. Yes. Lahat po ng presentations na narinig ko this morning, they're about our struggle. Yes, sir. Our continuing struggle to ensure quality, reliable. Affordable. Hindi, wala mo na affordable. Wala mo na. Mamaya na tayo ron. Ang sinasabi ng batas, quality, reliable, meron pang isang word eh. O, paano gagawin natin? Puro struggle na lang po eh. Mr. Chair, for example, sa Luzon ang dami-dami nating planta. Secure pala. Okay. Secure. Quality, reliable, and secure. Isipin mo, the law is sufficient in itself eh. Talagang sinabi niya sa atin, these are the things that we must do in order to secure our requirements for electricity.